Nang makaalis na sila tatay, ay agad kong tinawagan si Randy para papuntahin sa bahay. Hindi ko sinabi na wala akong kasama sa bahay. Pagdating niya ay nagtaka siya dahil mag-isa lang ako. Sinadya kong magsuot ng kakit-takit na damit. Manipis na sando at maikling short. Hindi na din ako nagsuot. Nang panloob, agad ko itong inaya sa kwarto para magpahinga. Pero ang plano ko talaga ay akitin na siya upang hindi na maagaw pa ng iba. Yun na nga ang nangyari. Hindi na ito nakatanggi pa dahil hindi talaga ako papayag na hindi niya matuhog sa gabing iyon. Ang kikiam ko. Napalabas ko din ang tinatagong hilig ni Randy at nakailang beses naming narating ang langit ng gabing iyon. Ilang buwan lang ay nagbuntis ako at pinanagutan naman ako ng boyfriend ko. Niyaya niya din ako na magpakasal at hindi rin naman tumutol ang mga magulang ko. Naging magkatuwang kami sa hanap buhay. Ako ang naghahanda naglahat ng kailangan niya. Nagluluto ng mga sauce at nagpe-prepare ng mga paninda at siya naman ang naglalako maghapon. Naging maluwag naman ang aming pamumuhay noon una. Kahit pa nagkaroon kami ng 2 anak ay kaya naman tustusan ang mga pangangailangan, pero nang magsimulang mag-aral, ang 2 namin anak ay medyo kinakapos na din kami. Mahal, gusto ko sanang mag-abroad kung sakali ba ay papayag ka. Iiwan mo kami? Paano ang mga batats ka, paano na ang cart mo ng fishball? Sino na ang magtitinda doon? 2 taon lang. Naman mahal, mabilis lang yun. Ska may malaki kasing offer. Yung company nila paring Jimmy at angkop na angkop sa skills ko na aircon technician. Nag-aral din po kasi ang asawa ko at may kaunting training sa pagiging aircon technician. Pero mas pinili lang na magnegosyo. Ng fishball, eggball at kikiam dahil bukod sa hawak na niya. Ang oras ay mas malaki din. Ang kinikita niya sa pagtitinda. Ito rin kasi ang ipinambuhay sa kanya ni Mang Berting. Ang tagal ng 2 years, mahal. Alam mo naman na hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko eh. Niyakap ako nito at hinalikan sa noo. Mahal, para sa atin din naman tong gagawin ko. Malay mo makaipon ako sa loob. Nang 2 years at makapagnegosyo tayo. Nang mas malaki. Tutol ako sa pag-alis niya pero desidido ang asawa ko at tama naman siya. Kailangan naming makapag-ipon para sa future ng mga anak namin. Mabilis na nakapag-aayos ng mga requirements si Randy at makalipas lang. Ang ilang buwan ay nakaalis siya. Kumuha ako ng tagatinda ng fishball upang hindi masayang ang rolling cart namin. Ang mga anak ko naman ay ikinuha ko na lang ng service at pinagbabaon ko na lang sa school. Naging maayos naman ang lahat. May mga time na namimiss ko. Ang asawa ko lalo na ang lituhog niya sa akin tuwing gabi. Pero kailangan kong magtiis. Kailangan ko hantayin na matapos ang kontrata niya. Madalas ay sa video call lang namin niraraos ang pagkamis namin sa isa't isa. Kontento na ako doon. Mahal ko ang asawa ko at magtitiis ako hanggang sa makabalik na siya. Yun ang sabi ko nung una. Pero nagbago ang lahat ang yun nung umuwi ng Pinas. Ang kumpare niya na nagpasok sa kanya sa Saudi. Si paring Jimmy. Tapos na ang kontrata ni paring Jimmy nun. Ang usapan pala nila ay magtitinda si pare ng fishball, eggball at kikiam gamit ang rolling cart namin dahil ayaw daw nito na matambay dito sa Pilipinas. Tamang-tama naman at himinto na din magtinda ang tindero namin dahil may edad na. Mahal, ikaw na bahala kay paring Jimmy ha, katulad din ng dating setup natin. Ikaw ang mag-prepare ng lahat ng kailangan niya para maglalako na lang siya. Saad ni Randy nung tumawag sa akin para ipaliwanag ang usapan nila ni paring Jimmy. Ilang araw lang matapos makarating. Nang Pinas ay pumasyal sa bahay si paring Jimmy upang pag-usapan ang pagtitinda niya. Mare, paano nga pala ang magiging setup natin? Tuturuan mo ba akong magluto at gumawa ng mga sauce? Nako, hindi na pare ako na ang bahala sa pagluluto at pag-prepare ng mga yon. Basta pupunta ka lang dito para kunin ang cart at magtinda. Ganon kasi ang setup namin ni pare mo dati. Nung nandito pa siya at nagtitinda, nagkasundo kami ni paring Jimmy sa ganon. Napag-usapan namin na kinabukasan ay magsisimula na siyang magtinda. Palis na ito nang biruin ako nito. Mare, mukhang hiyang mo ang wala si pare ah. Parang wala kang anak eh, lalo kang gumanda at sumeksi. Nagulat ako sa biro niyang iyon at hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa. Hindi ko alam pero nung napatitig ako sa mukha nito at ngumiti sa akin. Nang may kahulugan ay para bang nalito ang damdamin ko. Gwapo din pala ito at may ngiti na maganda na animoy ng akit. Nakaalis na ito ay hindi pa din mawala sa isip ko ang biro niya at ang ngiti niya. May kahulugan kaya yon? Ano kaya ang ibig niyang iparating? Sa isip-isip ko pa. Kinabukasan ay maagang dumating si paring Jimmy. Nakaredy na ang mga ititinda nito kaya matapos kong sabihin isa-isa ang presyo, ang bawat tinda niya ay agad na din siyang umalis para maglako.
Naging maayos naman ang pagtitinda niya, maganda lagi ang benta at syempre may bonus siya pag ganun. Sa isang linggo niya na pagtitinda, ay madalas niya akong biruin or purihin na ang ganda ko daw. Ang sexy at ang swerte daw ng kumpare niya sa akin. Bagay na kinakikilig ko kahit alam kong hindi ako dapat kiligin. Isang araw ay nagpaalam ito na hindi magtitinda at magpapahinga daw muna siya. Okay lang naman sa akin dahil makakapagpahinga din ako. Hindi ko kailangan gumising ng maaga dahil ang kailangan ko lang i-prepare ay ang baon ng mga anak ko sa school. 9:00 ng umaga ay nagtaka ako nang dumating si pare sa bahay. O pare, akala ko ba ay magpapahinga ka? Bakit andito ka? Oo nga mare, gusto ko nga sana mag-relax ng kaunti. Gusto ko mag-shot ng kaunti kaso ayaw ko naman sa bahay dahil napaparami. Ang inom ko pag doon ako uminom. Alam mo naman mga tumador ang mga kapatid ko. Bakit naman dito mo naisipan pumunta? Mare kung okay lang. Naman sa'yo baka pwede. Dito na lang ako uminom. Tutale, konti lang. Naman din ang iinumin ko. Tamang relax lang ba? Dahil maayos naman na nagpaalam si paring Jimmy ay pumayag ako. Pinapasok ko ito at sa sala ko pinaupo. Nilabas nito ang dalang alak pero wala siyang dalang pulutan. Kaya ipinagluto ko na lang siya ng fishball at kikiam. Umupo din ako sa sala at nagkwentuhan kaming dalawa. Kung ano-ano lang ang kwento niya. Nung una hanggang sa makailang tagay na ay inalok ako nito na tumagay. Sige na mare, kahit isang shot lang tutalay mahina. Naman ang tama nitong dala ko alak. Ikaw talaga pare, medyo kumukulit ka na pero sige pagbibigyan kita pero isang shot lang ha. Pag inom ko ng isang tagay ay nakadama agad ako ng init. Hindi naman kasi ako sanay uminom. Mare, pwede bang matuhog itong kikiam? Tanong ni kumpare. Ha? Hindi ako agad nakapagsalita dahil iba ang pumasok sa isip ko. Uy mare, sabi ko kung pwede bang tuhugin itong kikiam sabay turo sa plato na nasa lamisita na may lamang fishball at kikiam. Sige pare, tuhugin mo lang. Tumuhog ka lang, sagot ko. Tumitig ito sa akin at ngumiti ng may kahulugan. Hindi ko alam kung nangingiti ba ako o nakikipagtitigan. Nalilito ang isip ko. Alam kong iba na ang maaring kahinatnan nito. Alam kong may balak si pare. Halata ko yun sa mga kilos at titig niya. Bigla kong naisip ang asawa ko. Hindi maari ito, hindi ako pwedeng matukso. Maya-maya ay nagpaalam na ako dito. Pare, maiwan na muna kita dyan ha. Kailangan ko pa kasing malaba ng uniform ng mga anak ko. Ganun ba mare? Okay sige pero tagay ka muna ulit kahit isa na lang. Ayaw ko na sanang tumagay pero makulit talaga ito kaya pinagbigyan ko ulit. Pagkatagay ko ay inilapag ko ang baso sa lamesa at akmang aalis na nang hawakan niya ang kamay ko. Medyo nahilo ako sa huli niyang tagay kaya napaupo ako sa tabi niya. Nang bahagya niyang mahatak ang braso ko, mare pasensya ka na ha. Parang Jimmy, bakit? Patawarin mo sana ako kung may gagawin akong hindi mo magugustuhan saad nito. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang akong hinalikan nito. Itutulak ko sana ito palayo. Pero agad ako nitong nayapos sa baywang at muling hinalikan. Medyo tumagal ang halik na yon at aaninin ko na nasarapan ako at bahagyang lumaban. Nang bitawan ako nito saglit ay dun ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-react. Medyo napahiya kasi ako dahil alam kong napansin niya na nagustuhan ko iyon. Kaya naman isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko. Mare, sorry talaga nadala lang ako. Nang damdamin ko, alam mo kasi, hindi naman talaga ang kita sa pagtitinda. Ang totoong pakay ko kaya ako nagsabi, kay pare na gusto ko mag-sideline sa fishball eh. Ang totoo niyan, mare, ikaw talaga ang pakay ko. Matagal na kita gusto ko mare. Noon pa lang ay pinapantasya na kita ang mahabang paliwanag nito.